Paano nga ba maiiwasan ng diskriminasyon sa mga kababaihan at sa mga ikatlong kasarian? Diskriminasyon. Bakit nakasanayan na natin magdiskrimina? Ang iba naman ay hindi alam na sila ay nadidiskrimina. Bakit nga ba? Bakit ganito ang ating lipunan? Mga nakagapos sa kadiliman. Mga namumuhay sa mga panghusga. Mga pinagtatawanan. Kailan kaya tayo makakalaya sa ganitong mga pangyayari? May posibilidad pa kaya na ito ay mabago natin? Sa mata ng lipunan, ang mga babae ay mahihina, mahinhin, walang kalaban-laban at halos walang karapatan. Madalas pinagmamalupitan, sinasaktan at binubugbog. Ito'y nakakasakal na halos kadalasan na lang ang ganitong pangyayari, ni walang imik at kibo. Paano na lamang ang karapatan ng mga kababaihan kung isa sa kanyang kabiyak ay iginagapos siya sa kadiliman? Madalas ding husgahan ang mga kababaihan dahil sa kanilang kasuotan, kaya't pinipili na lamang na magsuot ng kaaya-aya. Samantalang ang mga kalalakihan ay malaya upang pumili ng kanilang masusuot. Asa ng pantay na karapatan? Asa ng pantay na kalayaan? Bakit nga ba maraming mapanghusga? Bakit hindi makaboses ang mga kababaihan? Wala na ba tayong balak palitan ang ating nakasanayan? Sa mata ng lipunan, ang mga ikatlong kasarian ay nakakadiri, nakakasuka, at salot sa lipunan. Ang sakit lang isipin na hindi kami tanggap ng lipunan. Hindi kayang bigyan ng pantay na karapatan. Pinagmamasdan ng bawat galaw. Sinasabing salot kami, nakakadiri. Ni kami ay nilalait dahil sa panlabas na anyo namin. Dahil sa mga matang mapanghusga, kulang na lang ay tanungin sila na bakit ka ganyan. Hindi ka dapat ganyan. Sinasabing hindi ka normal. Ayusin mo ang sarili mo. Hindi ka babae. Hindi ka lalaki. Hindi ba natin kayang magkaroon ng pantay na pagtingin sa isa't isa? Lahat tayo ay may karapatang magsalita, pero lahat tayo ay walang karapatang manira. Mahirap ba silang tanggapin? Bakit natin sila pinagkakaitan ng karapatan sa kung anong kagustuhan nila? Hamak na tao lamang din sila at kagaya natin, may nararamdaman sila. Hindi maubos isipin na tayo pa ang unang humuhusga sa kanila. May kalayaan din sila. Lahat tayo ay malaya sa kung ano ang kagustuhan natin. Ang malaking katanungan sa lahat, paano natin ito maiiwasan? Ang sagot dito ay, tayo ay magmalasakit sa isa't isa at huwag magdiskrimina. Babae, bakla o tomboy o maging ang mga kalalakihan, dapat ibigay ang karapatan ng bawat isa. Hindi sa lahat ng oras ay hindi pwedeng di natin pakinggan ng mga kababaihan. At hindi din sa lahat ng oras sila ay mahihina. Pakinggan natin sila. Huwag saktan, pagmalupitan, kundi ay igalang. Bakit nga ba ganito ang ating lipunan? Ang mga lesbian at gay, hindi naman sila nakakadiri o salot sa lipunan. Dahil kung ngayon talaga ang nais nila na ang mga halin ay kapwa nila babae o lalaki, huwag na natin itong pakialaman. We should never make fun, laugh, or discriminate about them. Instead, we should be happy and proud because they really love that person. And I know that they are asking for equal dignity in the eyes of the law. Tanggapin natin sila. Hindi naman nakakaapekto sa lipunan ang pagmamahalan ng magkaparehong kasarian, di ba? Dahil sabi nga sa kanta tungkol sa mga bakla, di sinusukat ang tapang at ang bigote sa muka. Dahil kung minsan, mas lalaki pa sa lalaki ang bakla. Tayong lahat ay may kahinaan, kaya dapat natin bigyan ang bawat isa na bumoses sa lipunan. Bago tayo magdiskrimina, tignan muna natin ang ating sarili bago ang iba. Hindi tayo alipin,
tayo ay isang mandirigma na nais ng kalayaan. Ang paggalang, pagmamahal at respeto sa bawat isa ay isang kalugod-lugod at malaabot taingang kasiyahan. No to gender inequality. No to gender discrimination. No to gender rules. Yes to gender equality. Dapat lahat tayo ay pantay-pantay. Ikaw, ako, dapat tayo ay malaya sa diskriminasyon. Pantay sa karapatan. Pantay sa trabaho. Pantay sa kalayaan. Always remember, equality has no gender. He's a 幸せに